Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Bakit maraming Japanese visa ang nadi-deny? 7 dahilan na dapat mong malaman bago mag-apply. Marami sa atin ang nangangarap makapunta sa Japan bilang turista, bibisita sa pamilya, pupunta sa fiancé o asawa, mag-aaral, o kaya naman ay magtatrabaho. Pero may isang tanong na madalas nating naririnig, bakit kaya na-deny ang Japan visa ko? Kumpleto naman ang documents ko. Ang totoo, ang pagkakaroon ng kumpletong requirements ay hindi automatic na nangangahulugan na maaaprubahan ang visa. Ayon mismo sa Embassy of Japan in the Philippines, ang pagsusumite ng requirements ay hindi garantiya na mai-issue ang visa dahil may examination pa rin ginagawa sa bawat application ang Embassy of Japan in the Philippines. At isa pa, sa dapat na malaman, kapag na-deny ang Japanese visa, hindi karaniwang ibinibigay ng embassy ang specific reason ng refusal. Ang official explanation ay hindi raw nila ibinubunyag ang eksaktong dahilan upang hindi magamit ang impormasyon para iwasan o manipulahin ang visa examination process. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 pangunahing dahilan o red flags na maaaring maging dahilan kung bakit hindi pumapasa ang isang application. Number 1, hindi convincing ang purpose of travel. Unang-una, kailangang malinaw kung bakit ka pupunta sa Japan. Tourism ba? Visiting relatives? Visiting friends? Business? Study? Or work? O pupunta ka dahil may asawa o fiancé ka sa Japan? Mahalaga ito dahil ang visa ay dapat tugma sa tunay mong purpose. Halimbawa, tourist visa ang in-apply mo, pero ang mga dokumento o travel plan ay nagpapakitang parang ang tunay na purpose ay magtrabaho o manirahan sa Japan. Hindi pwedeng gamitin ang temporary visitor visa para sa paid employment o iba pang activity na nangangailangan ng ibang status. Kung ang purpose ay long-term stay o paid activity, kailangan ang appropriate visa, status, at sa maraming long-term cases ay COE. Kaya ang lesson dito, huwag gumawa ng travel purpose na hindi tugma sa totoong pakay. Mas mabuting simple, malinaw, at consistent ang explanation. Number 2, mahina o hindi convincing ang financial capacity. Pangalawang dahilan ay ang financial situation ng applicant. Hindi ibig sabihin na kailangang milyonaryo para makakuha ng Japan visa. Ang mahalaga ay maipakita na realistic at kaya mong suportahan ang iyong trip. Depende sa visa category at circumstances. Halimbawa, kung sasabihin mong 10 days kang magbabakasyon sa Japan, pero ang ipinakitang financial documents ay hindi mukhang sapat para sa airfare, hotel, pagkain, transportation, at iba pang gastos. Maaaring magkaroon ng question sa application. Para sa ilang multiple entry categories para sa Philippine nationals, kabilang sa official criteria ang sufficient financial capacity. Kaya huwag basta magpakita ng bank certificate na hindi mo maipaliwanag ang pinanggagalingan ng pera. Mas importante ang consistent at credible financial picture. Number 3, hindi malinaw ang ties mo sa Pilipinas. Ito ang madalas nating naririnig na concern. Baka hindi na bumalik. Hindi naman ibig sabihin na kapag single ka, unemployed ka, o walang property, ay automatic denied ka na. Hindi ganoon kasimple. Pero sa visa examination, mahalaga pa rin ang kabuuang circumstances ng applicant. Halimbawa, may trabaho ka ba?
may negosyo, may pamilya o responsibilities dito. Ano ang dahilan para bumalik ka sa Pilipinas? Gaano katagal ang trip? May malinaw ka bang itinerary? Ang mga bagay na ito ay bahagi ng overall picture na maaaring tignan sa examination. Kaya kung ang application ay mukhang walang malinaw na dahilan kung bakit babalik sa Pilipinas pagkatapos ng short visa, maaaring maging concern yun. Number 4, hindi tugma-tugma ang mga documents at information. Ito ang isang napakahalagang dahilan. Consistency. Halimbawa, sa application form sinabi mong employed ka. Pero sa employment certificate, iba ang company name o iba ang dates. Sa itinerary naman, ibang lugar ang pupuntahan kaysa sa sinabing supporting documents. O kaya naman, iba ang relationship information sa invitation letter kumpara sa application form. Kapag maraming hindi nagtutugma, maaaring magkaroon ng doubts tungkol sa accuracy ng application. Kaya bago isumite ang documents, kailangang isa-isahin ang iyong name, birth date, ang address, employment, ang relationship, ang travel dates, ang purpose, at ang financial information. Dapat hanggat maaari ay consistent ang mga ito. Number 5, may false information o fake tampered documents. Ito ang isa sa pinakamabigat. Huwag na huwag kang magpapasa ng fake document. Huwag magpapalit ng bank balance. Huwag mag-edit ng employment certificate. Huwag mag-fabricate ng invitation. Huwag magbigay ng maling information para lang maging qualified. Malinaw sa official information ng embassy na kung ang document na isinumite ay mapatunayang fake o tampered, hindi ibibigay ang visa. At kung may false declaration, maaari rin itong magkaroon ng seryosong epekto sa future applications. Kaya kung may kulang sa requirements, mas mabuting alamin kung paano ito legal na maibibigay kaysa gumawa ng dokumentong hindi totoo. Number 6, may problema sa previous Japan history. Kung nakapunta ka na sa Japan dati, mahalaga rin ang iyong immigration history. Halimbawa, may previous overstay, may immigration violation, nagtrabaho ba gamit ang tourist visa, may problema ba sa previous resident status, na-deport ka ba, may ibang violation ba. Hindi ibig sabihin na kapag nagkaroon ka ng dating problema, ay automatic forever denied ka na. Ayon mismo sa embassy, ang applications ay sinusuri base sa individual circumstances at ang previous deportation ay hindi automatic na nangangahulugan na siguradong rejected ang application. Ngunit, ang history ng violations o deportation ay isinasaang-alang-alang sa examination. Kaya napakahalaga na maging truthful sa application tungkol sa iyong history. Huwag isipin na dahil matagal na ang nangyari, ay pwede nang itago. Number 7, hindi akma ang visa sa totoong plano. Ito ang huli at napakahalaga. May mga applicant na iniisip, makapasok lang muna ako sa Japan gamit ang tourist visa. Tapos, saka ko na lang aayusin ang trabaho o resident status. Delikado ang ganitong approach. Ang temporary visitor visa ay para sa temporary visit at hindi para sa regular paid employment. Kung ang tunay na pakay ay magtrabaho, mag-aral ng matagal, manirahan kasama ang spouse o gumawa ng activity na nangangailangan ng resident status, dapat gamitin ang tamang visa process. Para sa long-term stay o remunerated activities, maaaring kailanganin ng COE at appropriate visa. Kaya bago mag-apply, ang tanong ay hindi lamang
Ano ang pinakamadaling bisa? Ang mas tamang tanong ay ano ang tamang bisa para sa tunay kong purpose? Kapag na-deny, pwede ba agad mag-reapply? Ito ang madalas na tanong. Ayon sa Embassy of Japan in the Philippines, kung na-refuse ang visa application, hindi karaniwang tinatanggap ang reapplication para sa parehong purpose within 6 months mula sa refusal. May exemptions para sa ilang humanitarian circumstances, kaya kailangan munang kumonsulta sa Japanese Embassy o Consulate kung applicable. At tandaan, huwag basta ulitin ang parehong application pagkatapos ng refusal. Kung may pagkakataong mag-reapply, mas magandang tingnan muna kung ano ang maaaring nagkulang o nagbago sa circumstances mo bago muling magsumite. Importanteng paalala, isa pang misconception, may COE ako, siguradong visa na. Hindi rin po. Ayon sa embassy, kahit may certificate of eligibility, hindi nito ginagarantiya ang visa issuance. Maaari pa rin magkaroon ng visa examination at maaaring hindi ma-issue ang visa kung hindi nito natutugunan ang visa issuance criteria. At kahit may valid Japanese visa, hindi rin ito otomatikong ginagarantiya ang pagpasok sa Japan. Ang final landing permission ay hiwalay na proseso sa immigration examination pagdating sa Japan. Sa konklusyon, kaya kung plano mong mag-apply ng Japanese visa, tandaan natin ang 7 importanteng bagay. Una, dapat malinaw ang purpose of travel. Ikalawa, dapat credible ang financial capacity. Ikatlo, dapat consistent at believable ang overall circumstances mo. Ikaapat, dapat tugma-tugma ang lahat ng documents at information. Ikalima, huwag kailanman gagamit ng fake o tampered documents. Ika-anim, maging honest tungkol sa previous immigration history. At ikapito, dapat ang visa na in-apply mo ay tugma sa tunay mong purpose sa Japan. Hindi natin masasabi na kapag kumpleto ang documents ay siguradong approved na. Dahil ang Japanese visa application ay dumadaan pa rin sa individual examination. Kaya ang pinakamagandang payo, huwag gumawa ng kwento para lang ma-approve. Huwag gumawa ng dokumento para lang maging qualified. At higit sa lahat, i-apply ang tamang visa para sa tunay mong pakay. Dahil ang goal ay hindi lamang makakuha ng visa. Ang goal ay magkaroon ng tama, legal at maayos na pagpunta sa Japan. Disclaimer lamang po, ang report na ito ay para sa general information lamang at hindi kapalit ng official advice mula sa Embassy of Japan, Consulate General of Japan at Ministry of Foreign Affairs o Japan or Immigration Services Agency of Japan. Ang visa ay requirements at examination ay maaaring mag-iba depende sa visa category at individual circumstances. Para sa kasalukuyang requirements, laging i-check ang official Japanese government sources bago mag-apply. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.